So mga guys, andito na kami mga guys. Ayan yung mag-birthday guys. Ayan yung kami guys. Ayan guys, yung pastor namin guys. Ayan. Magandang hapon sa ating lahat. Pangasinan, ang ngaram at sa kayong amin. At saya ngaram, salamat kayo dito sa kagawan ka. Aliwala ba yan ang tipon-tipon kayo sa yung ngaram. Ilapod, sa kaya porko, sa mahidalyo, ay andun na sa ito na Diyos sa kagawan. Can we celebrate at sila? Kasi pastor tayo. At saya, mandunod, isuloy may program kayo, mangyayang kayo ni Daydayo Diyos sa katawan, kisirong kusirin niya, nialag ni Kalsyata, kansyonin tayo may salamat sa iyo, at kisa salamat tayo Diyos sa katawan. Salamat sa iyo, Ang Panginoong Jesus. inibig mo, Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na magkapagkaloob, mamahalin niyas, igintong niyo ang tanging dalangin. Nawa ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba akong hinihiling. Ang alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na magkapagkaloob, mamahalin niyas, nigintong nilukog. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. sa oras na to, tinatawagan ko si Janet na siya ang mag-lead ng opening prayer. Yan mga guys, magpe-prayer na tayo mga guys. Maarong Diyos at sangkatagyan, isasalamat kami lamot si kakatawan at sayan agaw na pinagkaloob mo. Kasilya naman, minlanang mong ipapabait. I-bless mo lamot Lord, sa sayan agaw, yapan doon mo misal salitam tan, i-bless mo iray ng birthday, tan man birthday ni at sayan bulan. Naasinger kami si kakatawan, ya patawarin mo kami, adamin niya agawang karapat dapat at arapan mo. Pagpalain mo Lord, subawat sa kayod si kami. Maraming salamat Lord God sa raya samot kalamin ni maraming amin. Amen. At sayan nga ram, agad na kompleto so party no, ang gapunay na rin tayo na salsalita na Diyos siya katawan. Yamang item na. Guys, ito yung Bible study namin tuwing linggo mga guys. Katon, salamat tayo sa walay prepare niya na inay. Yeah, magsalita dyan, arapan tayo. Saan tato? May birthday iralabat. Pero, unexpected, si Karamanay man sermon ka kasi amay inimbitaan masamaso pakiramdam la alidaway makiramdam ka
anak na Diyos siya. Dila na nga, share dila lang handatan singa sundalo. May salamat tayo ta amay sa kaya ari pa ng katawan, awit ton naylay sa arumasto, sundalo lantik katon. Salamat o Diyos ta agto hinayaan niya ang kapusuman share si katayo sayang nga aram katon. Tatawagin ko amay sakay. Yan guys, ang aming pastor guys. Natatawagan niya man share dyan. Agla bisita. Pastor namin. Agla arum at si katayo. Si Birthday na brother. kayo guys. Ayan guys. God bless you, brother. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, katungtong ko. Hello. Hello. Ngaramad si katayo namin sa Ilocano kasi Ilocano po ako naimbag nga rabii. Naimbag nga rabii masantos yung ngaramad si katayo namin. Salamat sa Lord kasi naimbitahan po ako para makikain. Kaya kung nakikita niyo po, naka-shorts ako at naka-chinelas. Ang sabi po kasi sa akin nung nag-chat, na nagngangalang Peter Francisco, punta ka dito, dalhin mo yung asawa mo tsaka anak mo kasi may pagkain. Yun pala, ako ang magpapakain sa inyo ng salita ng Lord. Hindi po, nagkataon po kasi na walay sakit po may mahal na pastor natin. Alam ko po na ina-expect siguro natin na si Pastor Ron ang mag-share. Pero wag po kayong mag-alala kasi marami po kaming things in common ni Pastor Ron. Number 1, yung height namin. Parehas po kaming maliit pero pogi. Pero mas pogi syempre si Pastor Ron, di ba? Pangalawa, wala na yun lang actually yung something in common namin. Pero I believe po sa hapon na ito na may nakahanda po at hindi aksidente na yung mensahe na mapapakinggan natin ngayon ay para sa bawat isa sa atin. Amen? Katunibagang pag-abay kung magano, narasang pala. Pero dapat magutom muna tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay, sino na po ang ready? Sabi mo sa katabi mo, tingin lang sa harap. Maiksi lang po. Siguro mga 5 minutes and 1 hour lang po. Okay lang? Okay, joke lang po. I-explain po natin, pero naniniwala ako na gano'n man kaiksi yung salita ng Panginoon, meron po tayong mapag-aaralan. And I heard po na meron po tayong mga ngayon lang pong nakapunta. Tama po ba? Salamat sa Lord. Pwede po ba napalakpakan po natin ang ating Panginoon? And sa mga bago po na hindi po pa ngayon lang nakapunta, hindi po aksidente na nandito kayo. Naniniwala po ako na may magandang gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So bigyan nyo lang po ako ng mga 10 minutes. All ears, all eyes po sa akin. Kung maitanim po natin sa puso natin yung salita ng Panginoon, naniniwala po ako na kahit yung mga bata, yung mga kabataan, yung mga nanay, tatay, 10 minutes lang po. Pakinggan nyo lang po ito at naniniwala po ako na may magandang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? So, kung bibigyan ko po ng title yung message ng Lord ngayon ay, Ako ay pinagpala dahil sa pabor ng Diyos. Sino po yung nagsasabi dito na pinagpala siya ng Panginoon? Ulitin ko po, ako ay pinagpala dahil sa pabor ng Diyos. Alam niyo kung ibig sabihin ng favor of God or pabor ng Diyos? Halimbawa, sino dito yung mga may pukok? Okay. Ang favor ng Panginoon ganito. Kunyari, iramay-aram niya pukok, tatangok nara, pero may pukok mo, okay na okay. Favor ng Lord yon. Sino dito yung nakaranas ng hirap during pandemic? Pag sinabi po nating favor of God, during pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Tama po ba? Marami pong nagkasakit. Pero nandito kayo buhay pa. Favor ng Panginoon yon. Amen? Marami nawalan ng trabaho, pero kapag nasa iyo yung pabor ng Panginoon, kahit may pandemic man wala, patuloy pa rin lumalago yung negosyo. Patuloy pa rin nagpro-provide yung Panginoon sa buhay mo. Amen? Sino po dito yung nagsasabi na, Lord, gusto ko yung favor mo? Pwede ba magsabi ng amen? Ulitin ko yung tanong ko, sino po dito yung magsasabi na, Lord, gabay ko ya wadyak sa pabor mo? Alam niyo po kung nasa atin ang pabor ng Panginoon, wala tayong kakatakutan. Ano man yung mangyari sa paligid natin, alam natin na hawak ng Panginoon yung buhay natin. Alam natin na hawak ng Lord yung kinabukasan natin. Wala tayong dapat ikatakot. Amen? At merong 3 bagay lang kung paano natin makuha yung pabor ng ating Panginoon. Basahin ko po yung sabi sa Bible
sa Genesis chapter 6, 5 to 9. Sino po dito yung nakakalam ng storya ni Noah? Ni Noe. Sa mga bata, ano yung kinakanta nyo? Si Noah gumawa ng arko, inutusan siya ng Diyos. Tama? Alam po natin yung storya niya. Alam niyo po, sabi sa Bible, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh. Grabe pala ang Lord, no? Makita niyo dito na merong emosyon ng Panginoong Diyos. Sabi niya, nalungkot si Yahweh. Sabi niya, kung bakit nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao, aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot ko, nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe or si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kung itutuloy po natin yung kwento ni Noe, anong nangyari? Gumawa ng Arka. malaking Barko. barko, di ba? Nilagay yung mga iba't ibang hayop, mag-asawa, di ba? By pair. At yung pamilya ni Noe. Actually, ang sabi ng Lord, sabihan mo yung mga tao. Sabihin mo yung mga taga-Banlag, taga-Sweet, taga-Salapingaw na, kunyari lang to na pumunta sila doon sa arko. Kasi lilipulin ko na yung mundo. Pero anong nangyari? Hindi po nakinig yung mga tao. Pero salamat sa Lord kasi nakikinig kayo sa atin. Hello? Amen. Amen. Praise God. At alam nyo nangyari, to cut the story short, nagkaroon ng matinding baha. Ang naligtas lang yung pamilya ni Noe at yung mga hayop na andon. Tignan nyo yun. Yun yung favor ng Lord. Nilipol ng Panginoon yung mundo. Pero dahil nakita ng Panginoon na kalugod-lugod si Noe, iniligtas niya si Noe at ang kanyang pamilya. At alam nyo sa hapong ito, yun po yung gustong gawin ng Panginoon sa inyo. Gusto ng Lord na iligtas kayo. Gusto ng Lord na pagpalain kayo. Gusto ng Lord na umangat tayo sa buhay natin. Gusto ng Lord na yung mga anak natin maging professional, businessman someday. Gusto ng Panginoon yung mga negosyo nyo umangat. Gusto ng Panginoon na pagpalain at yung buong pamilya natin maligtas. Sino po ang may gusto nun? May Amen. tatlong bagay lang po tayong titignan na karakteristik ni Noe kung bakit nakita ng Panginoon yung favor. Nakakita ng naging kalugod-lugod si Noe sa ating Panginoon. Una is, si Noe ay nagkaroon ng matuwid na pamumuhay. Alam niyo pong ibig sabihin ng buhay na matuwid? Yung buhay na sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Pero alam niyo ba, meron tayong tinatawag na acquired righteousness. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Hindi dahil sa mabuti tayong tao, pero dahil merong Kristo sa buhay. Yun po yung tinatawag nating righteousness. Sino po dito yung tinanggap niya na si Jesus bilang kanyang Diyos na tagapagligtas? Na kapag nabiyak yung lupa ngayon dito, lahat tayo nahulog doon, sigurado tayo na sa langit tayo pupunta. Yun po yung sinasabing righteousness dito. Ibig sabihin, meron kang pananampalataya na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Nananampalataya ka na namatay siya sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang kasalanan natin. Nananampalataya ka na muli siyang nabuhay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko yung tanong ko. Sino dito yung 100% sure na tinanggap niya ang Panginoong Jesus bilang kanyang Diyos sa tagapagligtas? Kung amen ang sagot mo, pasado ka na doon sa number 1 requirement. Kung paano mo makukuha yung pabor ng ating Panginoon. Kasi alam niyo sa Bible, gusto ko lang i-reiterate na hindi po tayo naliligtas dahil sa relihiyon. Sila Pastor Peter, kami po na pumupunta dito, hindi relihiyon ang pinunta namin, kundi relasyon. Ulitin ko po, hindi relihiyon, kundi
Relasyon sa ating Panginoon. sabi sa Bible, John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan. Walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni hindi po sa pamamagitan ng iglesia. Hindi po sa pamamagitan ng born again. Hindi po sa pamamagitan ng Katoliko, pero sa pamamagitan ng ating totoong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kaya siguraduhin po natin kung gusto natin makuha yung pabor ng Panginoon is totoo yung relasyon na atin sa ating Panginoong Jesus. Pangalawang sekreto kung paano natin makukuha yung pabor ng Panginoon, ang buhay na nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yung example ko po dati dito, supay walay alaga ton inahin dya, may manok. Wala? Wala dito? Pansabong amoy wala dyan. Hindi, joke po. Hindi, alam niyo po yung inahin, kapag walay siw-siw to may inahin, yung mga siw-siw niya nasa ilalim ng pakpak niya. Pag nasa ilalim ng pakpak niya, safe ba yung siw-siw? Oo, hindi. Pero once na yung siw-siw umalis doon sa ilalim ng payak ng inahin, anong mangyayari? Pwede siyang kainin ng daga. Pwedeng kainin ng pusa, pwedeng mawala. Alam niyo yung ibig sabihin yan? Kung gusto niyo na nasa atin ang pabor ng Panginoon, manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. At alam niyo, ang number 1 na nakakapagpalayo sa atin sa presensya ng Diyos, isa lang. Isa lang. Alam niyo kung ano yon? Kasalanan. Dahil walang kasalanan, na mananatili sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Pero kung mamumuhay tayo ng matuwid na merong pagsunod sa Diyos, maganda po na nagba-Bible study po tayo, maganda na pumupunta po tayo ng church, pero ang number 1 na tinitignan ng Panginoon sa atin, yung puso natin. Kung meron mga kasalanan. Dahil kung merong kasalanan na hindi pa tayo humingi ng tawad sa Panginoon at patuloy nating ginagawa, wala po tayo sa presensya ng Diyos. Pero kung yung puso po natin malinis, malapit po tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. At kung nasa atin ang presensya ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi ka talo. Kahit anong mangyari, mapagtatagumpayan mo, anumang pagsubok, anumang problema sa buhay mo, dahil nasa atin ang presensya ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Pangatlo po at panghuli, kailangan po nating magkaroon ng buhay na punong-puno ng pananalangin. Sino po dito ang mampipikasi? Sa pampipikasi tayo agagi, aliwan, in memorize. Okay lang yon, pero ang gusto ng Panginoon yung panalangin na galing sa ating puso. Alam niyo yung pananalangin. Siguro sabi niyo, akin kailangan tinimang pikasi. Sa Diyos sa katawan ang tatulano, ang tumay kailangan tayo. Alam nyo, ang pagpananalangin, isang simbolo na nagpapakumbaba ka sa Panginoon. Sinasabi mo, Lord, kailangan kita sa buhay. Kaya ka nananalangin dahil gusto mong hindi magmakaawa, pero gusto mong maglambing sa iyong tatay. Sino pong may anak dito? Pakitaas ang kamay. Kung ang anak nyo humingi ng pera, kortang pa ma? Ano, bibigyan nyo kayo agad-agad? Kiss mo, ni. Oh, di ba? Pero no, may anak yun, maganggana ka na. Di man pasirin. Di ba? Minsan, yung puso natin, ako, tatay ko ako meron akong anak, yung puso natin parang, wow. Kasi nilambing ka, bibigyan mo. Ganon din ang Lord natin. Diba? Gusto ng Panginoon na makita yung pagpapakumbaba sa puso natin, yung pagpupuri natin, yung pasasalamat natin sa Kanya, at no, napalikat tayo'y puso'y katawan, yung favor ng Panginoon nasa sa atin. Amen? Amen. May napag-aaralan po tayo. Simple lang po. Kung gusto po natin yung pabor ng Panginoon, ano yung number 1? Kailangan magkaroon ng matuwid na pamumuhay. Pangalawa, buhay na puno ng presensya ng Diyos. At pangatlo, buhay na punong-puno ng pananalangin. Alam niyo po, bilang nakatayo dito, ilang beses ko na po na ikwento sa inyo. Pero alam niyo po ba na ako, nakapagtapos din naman ako ng kolehiyo.
nakapag-aral, pero hindi po ako yung sobrang taas ng pinag-aralan. Pero alam nyo, hindi sa pagmamayabang, pinagmamayabang ko ang pabor ng Panginoon. Mas malaki pa ang sweldo ko sa principal. Mas malaki pa ang sweldo ko sa bank manager. Hindi dahil po sa sarili kong kakayanan, pero alam ko na nasa akin ang pabor ng Panginoon. Alam nyo ba, nag-umpisa ako sa church, pag mag-practice ng praise and worship, wala akong bike, naglalakad ako, walang pamasahe. Nag-umpisa ako sa ganon. Pero mula nung sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon, naranasan ko yung pabor ng Panginoon. Dahil ginawa ko yung tatlong bagay na yun. At alam nyo ba, during pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Pero during pandemic, dyan mas umangat yung financial naming pamilya. Doon ko naranasan, totoo, na kung tayo ay mamumuhay ng matuwid, merong presensya ng Panginoon at nananalangin, ang pabor ng Panginoon nasa sa atin. Hindi po ako wala po ako may pagmamayabang, kundi ang salita, ang pangako at pabor ng ating Panginoon Diyos. Kaya agagid banlag, salamat sa Panginoon kasi meron po tayong pastor na nagmamahal sa atin. Alam nyo ba na yung puso ng Panginoon nilagay sa puso ng pastor dito sa Banlag? Alam nyo ba na pag-aralan ko, isa sa mga bagay na napag-aralan ko, kung tayo po ay matuto na i-honor, sundin yung pastor natin, mahalin yung pastor natin, isang paraan yan para mamagnet natin yung pabor ng ating Panginoon Diyos. Kaya salamat dahil nakikita dito yung pagmamahal natin sa ating pastor. Patuloy po natin gawin yan. At mas palalimin pa natin yung relasyon natin sa Kanya. Mas lalo nating mahalin sa paanong paraan. Ipag-pray natin. Huwag nating i-chismis. At alam nyo, ako naniniwala ko, isa sa isang nagpapasaya sa ating pastor, worker ka man, membro ka man ng Bible study, yung linggo-linggo kanyang nakikita dito sa Bible study. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka nga absent next Sunday. And once you honor your pastor, pakinggan nyo po ito, once you honor your pastor, once you honor your leader, you will magnet God's favor in your life. Amen? You are going to magnet God's favor in your life. So bilang pagtatapos, pwede ko pang tawagin si Pastor Peter dito. Ipakita natin, dahil birthday nila, at Pastor's Appreciation po nung last Sunday, pwede po bang lahat tayo ay tumayo? At isa sa pinakamagandang bagay po na gagawin natin ngayon ay ipag-pray po natin. So pwede po bang iunat natin yung ating kamay towards sa ating pastor? At i-bless po natin sa pamamagitan ng panalangin at mag-agree na lang po kayo sa akin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat dahil naniniwala ko, Lord God, na ibubuhos mo ang pabor mo sa lugar na ito, Panginoon. Ibubuhos mo ang pabor mo, Panginoon, sa mga tao dito sa Banlag, especially sa mga Bible study members at sa mga workers, Lord. Salamat, Panginoon, dahil binigay mo si Kuya Pete, si Pastor Peter bilang pastor namin dito sa Banlag, Panginoon. At Lord, we pray, God, na kung gaano mo siya pinagpala sa nakaraang taon, mas lalo mo siyang pagpalain, Panginoon. At naniniwala ko, Lord God, that you will grant the desires of his heart. I-bless mo ang bawat isa. I-bless mo si Pastor Peter. I-bless mo si Ate Pin. I-bless mo si Chen. I-bless mo si Josh, Panginoon. At ang buong pamilya ng Francisco. Maraming salamat, O Diyos. Mahal ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Itong aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Guys. Kung ano yung meaning ng Peter. Marami, pero ang pinaka nagustuhan ko doon, yung meaning ng Peter pala is rock, bato. Ang bato, pag inisip mo, yung bato, matibay, matatag. Pag gumawa ka ng pundasyon, kahit anong dumating na problema, dumating na sakuna, hindi mag-iiba kasi matatag sila. Tapos yung sa characteristic nila, nandoon nabasa ko, mayroon silang self-confident
Pero hindi sila nawawalan ng pag-asa. Nandoon pa rin yung initiative nila kasi nga matibay nga sila eh. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi sila mag-iiba. Nandoon pa rin. Kasi yung puso niya nandito. Tapos, ang isa pang nandoon na na sinabi, si Peter daw is a friendly. Makikita nyo naman, mapabata, matanda, kabataan, friendly sila. At yung pinakalas na nakita ko, very welcome daw sila sa iba. Kahit saan sila magpunta, kahit saan sila iniimbitahan, makukuha niya agad yung loob mo. Kasi friendly nga sila. So ngayon, sa hapong ito, bibigyan natin ng opportunity na iba na pumunta sa harap para i-greet naman ang ating pastor. Diba? So, May, yung listahan mo doon. Diba yan? Yung listahan. So, una kong tatawagin si Ate Presi, si Nanay Susep, si Uncle Susep, si Auntie P doon sa loob. Saka si Irene, doon kayo sa loob. Wala pa surprise ko, ha? Hindi nila alam ito. Tsaka napakapalad natin kasi si Pastor Pete, sabi ng ating nila kasi meron pang oras sila, hindi pa sila binigyan sila ng ministry nila sa Malta. Pero hindi nila yun kinuha kasi yung puso nila nandito sa atin. Gigil mo tanto. Dito. Ron, Kyron and the kids, ay Junakis, ready na kayo, magsusunod kayo. Ron, at saka yung mga anak. Sab. Sa harap ay. Ay, wow! Wow! Oh, good. Thank you. Wow! Ayun, bibigyan natin si Ate Presi na mag-pray. Dahil tayo nagkalasampal. Wow! For the first time ko narinig yung Ate Presi sa wakas. Dahil tayo sige na. Wow! Thank you. O, so next, si Kyron at saka yung mga Junakis niya. Oh, Ay, kayo na, akila ang papawin, dahil kila di ay. Diwan kayo good dad. Wow! Irene, diwan, oh, message. Siyempre, happy birthday, Oh, thank you. Next, Auntie Lita, Jomar, at saka si Judith. Next ato, mineral. Auntie Pe, di mo pinag Ato, mineral. Dalhin mo dito. Oh, message. Auntie Lita, ma-message ka dyan. Wow, thank you. Thank you very much, Nanay. Yung sisig. Okay. Next. Bes, dali mo yung ulot-ulot ka ditan. Yung kanin, dali mo. Ang ka-high blood bro. Ito mga guys, oh. Ayan yung birthday ng pastor namin mga guys. Okay, wow, wow, wow. Pinagandaan nila na hindi alam ng birthday boy. Shout out, madlang people. Ito ay tatawagin natin. Wow. Ayan Wow, guys. naman. Wow. Oh, greeting siya si Red. Kala may manginawak sa atin, ah. Salamat kang di Pastor Peter ka. Kini si Pastor na
Grabe blessing si kami natin. Thank you, Pastor. Happy birthday. Ay. Next. Janet. Rumel. Jubilin. Si Uncle Rudy. Madam, binubol na ba? Okay. Agahila mo. Ang kala. Jubilin. Sunod na kayo. Janet at Rumel. Ayan mga guys, Wow. naglabasa na yung inanda nila guys kay Pastor. Sarap naman. Ay, thank you, Tay. Thank you very much. Ang sarap. Kantalara may arumoy. Patanay, se. Jubilin, Janet, yung isa, Janet yung isa. Yung pansit, nandun. Ay, yung Wow. doon naman. Padapaw. Next, Julian, Maymay. Siyempre, pag may pagkain, mayroon tayong pagkakainan. Mga disposable juice. Sa lagaron ko may niluto na sawa. Anong si Madam? May. Wow. Next, ayo iisip po niya, pamamanghikan niya, birthday niya. Santak sabay lang. Oh, next, Ananje, yung gift. Ananje. Wow, thank you. Mga kapatid. Coffee maker, mahilig pa kayo sa kape. Sila in charge sa gift. Oh, wow. Yeah, wow. Oh, message na kay Pastor. Happy birthday, Pastor. Then, next, Ricky and Elisa. Ang katiblo kita, paano blo? Hilutan hilo. Paano sa kiblo kaya may total ha? Kita, sigurado. Kinaklam. Giling mo. Wow. Buksan mo na. Pero bago niya mag-blow ng candle si Pastor, tinatawagan ko yung mahal nilang asawa, yung buti nilang asawa, para ibigay Yung niluto. at i-reveal ni Madam kung paano sila nagkaroon ng ganyan. Haba na yung masawa. Ah? Wow! Mag-message ka kung paano Sige, ayamay. Katamay. Ayamay, wamalabo yan kas. Nabibirbi ko yan. mag-message kung paano sila nagkaroon ng ganito. Nasawala mo na ako sa dulo. Bilang nyo. Kompleto. Kompleto. Kompleto, walang labis yan ha. Hindi pa namin napakinggan yung message Oh, niya. message mo na. Ayun na! Yun na. Kain na tayo ng bugaw. Sa message ko, kulang nga mo ya. Ito yun eh. Okay, so lahat na. Yung si ano pa pala? Ay, kasi ko, bebe. Yung ano niya, regalo niya. Thank you. Yung mga bata. Picture taking na. At saka lahat na lang tayo punta dito sa likod. Ito na lang. Sige. Punta na tayo dito. Dito na sa Gabi na. lahat na tayo.
Ayong nani nandun. Diyan, amin, Sep, tatakutan ko at ay niluto. Ikas na mo, isang puta. Grabe kayo sa niluto ko ah. Sige na. Noodle is the best. Ayan, Ah, sige, ganito na lang. Pa-picture ba tayo? Ay, yung mga bata dito. Alin na kayo, mga bata. Sige, come on. Dito, sa likod. Tapos sa likod. Ah, sige, lahat tayo. Punta dito sa likod. Guys. Sige, paano tayo? Ayan. Wow. Dito. May lighter kayo ang manggupitin niyo. Wala ka Wow. Wala. JC. Ha? Ayun. Aje. Kami. Diba? Tap sa camera. Huwag muna sa pagkain. 1, Guys, 2, bigas na 3. lahat mga guys. Oh. Smile. 1, 2, 3. Pa. Ay, waki tayo. 1, Waki daw, waki. 2, 3. Okay. Pangalan, saglit lang, nandiyan lang. O, bago tayo happy birthday. Sing muna Isa pa tayo. lang kantay natin yung kay buti-buti mo Panginoon dahil tunay na napakabuti ng Panginoon sa lugar na ito, sa Bible study natin. 1, 2, Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Wow. Ayan na mga guys. Okay. Wow. Bago tayo kumain, pakinggan natin yung message ni Pastor. Sige, umupo na tayo, Selen. Sir, tapos na yung live. Ina-upload ko sa YouTube channel. Hari kita pag budi ko. Ayan na mga guys. Okay. Yok mo. Gagi. Magay sa salamat po si kayo. Thank you very much. Saray work for you. Nadya, may mapapangat sa kayo. Gagi sa salamat po. Gagi tanong. Sa free time dalabag mo niya, may painawa Sunday, pero naladira ko. Thank you very much. Kayo. Thank you very much. Alam niyo ganito. Agad masaya, ya may asabing may what do you mean? Aliwan totally may kasayahan ko. May asabing may saya 24 years old. Ano? Yung booking nila sa wagon. 24. Ano sa may taon, ano sa may pilay ko. Huwag yung sa salamat ko. Ano may nangyayari at pilay. At ang salamat ko talaga. Saya nakasabi na birthday.
Sa sabi ko, lagi kasi English na kuya eh. Nanibaga, Lord, ako kasi, nang ka-birthday, kasi isa salamat ko lang niya. Anong nung ko may bilayo, progressive yung bilayo. And habang magtipikasi kayo, habang uunlan tayo dyan every Friday. Okay, nagpula discuss tayo. Matagila. Unang-una si Arlene, wala siya dito. Alam niyo, nung before yung election, tinawag ko yung anak niya. Nagkakampanya sila kita. Pag-pray na kita. Pag-pray kita na makapasok sa kagawad. Tapos, pa rin, kasumpal to man. Salamat kayo. Nanalo siya, di ba? Pangalawa, salamat ako. Ito yung nakita ko eh. Buhay ni Kyron. Yan. Sabi ng wife ko, sawa ni nagpapagawa na ng, hindi pala ba nang pinapagawa sa bahay. Lord, salamat. Kung ano man yung pinapagawa niya, salamat. Yung prayer niya na, matagal niyang prayer na, sabi niya, sana kung pawin lamay ama, di ba, pimawin lang to. Pero lahat na mo, may prayer to lang mo, ko. Joke lang. Pero grabe, yung prayer, si Nanay Dini, ang wala naman. Salamat ako. Si Ate Praising, nananang niyo, ang gandata, sexy. Sa Ibilay Tuya, grabe sa mga. Kung nananang sa Ibilay Tuya dito, pero dyan sa'y pakatisar, grabe definition. Si Uncle, yawatan na Basil, grabe yung itar na katawan na may kondisyon na laman to. Salamat, salamat natin. Si Jumar, yung prayer natin noon na nung wala ka na doon sa 7-Eleven dito sa bayan at magkaroon, mag-open yun, na makuha ka, na doon ka na. Kasi salamatan ko maging manager ka. Amen. Si Judith, tama ba? Dalawa na sila. Oo, salamat na naman. Nila si Nanay Lita, si Janet, si Ate Jane. Alam nyo, just prayer niya, walay aga ma-absent. Every time yung wala sa devotion ni every Friday, walay agaw na absent niya, duwarang mata. Kilala niyo kung sino yun? Si Nanay Pe, si Tatay Susi. Alam niyo, nanwad niya kami, ng balo kami. Grabe kayo po. Si Kadando, bagong pasukilay ka kaya. Gabay ko, diyan yung katakildan na kumay agdan naranasan niya ang pagpapala. Lord, talo ba? Kaso prayer po si Kadando. Sasakit. Ang sakila ah. Si Irene. Yan mga guys, panoorin yung mga guys. Ricky Kagala Vlog. Sirapi nyo, ayaw kong tanggap. Magpapapalayan na maging sinatulang prayer namin yan. Yung anak mo sa Laguna, diba? Nagkaroon ng pwesto, makasilatan, at kumukuha pa ng other brand. Talagal ko na yun, hanggang mamaritis ang kuha. Si Dam, nanak to may forever to. Wala dito eh. Dalawa, si Irene, si Ricky. Si Ricky, dating trabahador. Si Elisa, sorry. Si Elisa tapos si Ricky. Dating trabahador si Ricky, pero ngayon manager na. Manager na. Ano pa? Lager pa! Lager! Lager na. Salamat. Oh. Si Tatay Jose, ano yung prayer niya nun? Naalala niyo? Magkaroon ng alagaan na pupo. Ano yung prayer ni Nanay? Sana mabuntis siya. Okay. Mga kapatid, saya
palubyo, inalayo sa salita ng katawan niya, inisita yo, minahal yung pastor niyo, umpawil yung maraming salamat. Kasi ito yung ginagawa namin tuwing linggo. Tanya bendisyon niyo, Nagba-Bible yan study anawat guys. iratan. Patikim pa lang yan. Mayroon pang mas palbalag yung bendisyon. Malay nyo. Si Nanay Lita, si Katuloy akong gaway bakery. Explain natin. Mga kapatid, salamat. Salamat. Nasa na MC natin. Si Jane. Okay, sige. Ayun, wala na. Okay, sa Lemon Sapot. Tinatawagan ko muli yung ang aking kakambal ni Pastor. Pag-pray niya yung pagkain natin dahil tumitilin Ito na. po si Pastor. Ayan mga Okay. guys. Para makakain na tayo. Patikman na natin yung luto ng aking pastor. Magpipray na sila guys para makakain na tayo lahat guys. Bilangin kayo siya, magpapasalamat tayo, magpapasalamat tayo kinain. Patilang Diyos, muli Panginoon, nagpapasalamat sa hapon nito, Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa ginagawa mo sa lugar na ito, Panginoon. And we pray and declare, Lord God, na mas mag-expect pa kami ng magandang bagay na gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa pagbabago ng buhay ng bawat isa, sa gawain na ito, Panginoon. Lord, buksan mo ang pagkawan ng natin. Patuloy mong ibuhos ang pagpapala mo, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat sa mga tao na prepare ng pagkain, Panginoon. Salamat sa pagkain na ito. Ebidensya na kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang sa amin. Lord, before we partake the food, we pray to bless them, Panginoon. Allow this food to be our source of strength, Lord God. Kung sino man ang nasakit, Panginoon, gagaling sa pamamagitan ng pagkain ito, Panginoon. Lahat ang nag-provide, God, ibalik mo, siksik, liglig, at pumangapaw sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat, Lord. Enjoy namin yung natitirang oras namin at fellowship ng bawat isa. Salamat sa katagumpayan. Ito ang aming samot na namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat.